Pagpapatuloy ng ating kwento, mahigit 1 buwan na si Leo sa paghahanap sa nobyang si Babe. Subalit, di niya ito makita. Paubos na ang kanyang dalang pera, naabot na lang hanggang matapos ang 2 buwang visit visa niya. Isang araw, pagdating niya sa plot, nakita niya na nagagayak si Abel. Mag-i-exit ito sa Qus Island sa bansang Iran. Last day na ng visit visa ko, Brad. Kailangan kong mag-exit para makakuha uli ako ng 2 buwang bagong visa. Ikaw, kumusta ang paghanap ng trabaho? Hindi alam ng roommate ni Leo ang tunay na pakay niya sa Dubai. Ang nasa isip ni Abel, naghahanap din siya ng trabaho. Mahirap, Brad. Matipid na sagot ni Leo. O sige, Brad, alis na ako ha. Baka mahuli pa ako sa flight ko. Pagmamadaling umalis si Abel. Pagkaalis ni Abel, napaisip si Leo. Ang katotohanan ng 3 linggo na lang ang itatagal ng visa niya at ganun din ang dala niyang pera. Binuksan nito ang kanyang laptop at pabulong na sinabi, "Hindi ako uwi nang hindi kita nahanap, babe. Hahanap ako ng work nang di na ako mag-exit. Nasaan ka na kaya, mahal ko? Pero whatever happens, hahanapin kita. Hahanapin kita sa buong UAE." 3 araw matapos niyang mag-send ng application, ay isang malaking company ang tumawag sa kanya para sa isang interview. "I'm calling from Abu Dhabi. Is this Mr. Sison?" "Yes, sir. Speaking. May I know who's on the line, please?" Ang HR manager ng company ang tumawag sa kanya at na-set up kaagad ang interview na pinuntahan din kaagad ni Leo. Likas na magaling at matalino talaga ang binata, kaya maswerte itong natanggap sa trabaho. Hindi naging madali ang paghanap ng trabaho ni Leo. Ang katunayan, nakapag-submit din siya ng mahigit 30 CV sa different websites. Subalit, isa lang ang tumawag sa kanya at ito ay sa Abu Dhabi pa. "You are hired, Mr. Sison. Welcome to Ads Publishing Company." "Thank you so much, sir." Siya ang unang Pilipinong nakapasok sa kumpanyang iyon. Bago ang binata lumipat ng Abu Dhabi, nakipagkita uli siya sa kanyang mga kaibigan. Tinulungan siya nitong makontak ang mga kakilala na pwedeng makatulong sa paghanap ng tirahan ni Leo. Bago sila maghiwa-hiwalay ng araw na yon, ay iginiit pa ng mga kaibigan niya na puntahan si Elaine sa Abu Dhabi. Ibinigay sa kanya ni Lito ang mobile number at kumpletong address ng work ni Elaine. Naging maayos ang paglipat ni Leo sa Abu Dhabi. Mas mura ang renta kumpara sa Dubai. Maswerte siyang nakaupa ng maliit na kwarto kasama ang landlady na si Alma at isang Pilipinang si Isabel sa maliit na plot. Lumipas ang mga araw. Nagamay na ni Leo ang kanyang trabaho bilang isang marketing and procurement executive. Nabigyan na rin siya ng company car, kaya malaya itong nakakapaglibot-libot kahit gabi upang hanapin ang kanyang nobya. Sa bawat day off niya, walang pahinga si Leo. Naglilibot pa rin ito. Tumatambay sa mga malls, sa mga parks, o kahit saan-saan. Nagbabakas sakaling makita ang kanyang kasintahan. Isang araw sa kanyang opisina, pagbukas niya ng email, may nakita siyang isang meeting invitation sa head office ng DMX Company. Pamilyar ang company yon sapagkat yon ang company na ibinigay sa kanya ni Lito, ang company ni na Elaine, na kung saan doon siya ay nagtatrabaho. 3 buwan na siya sa UAE, pero ni anino ng kasintahan ay hindi pa niya nasisilayan. Habang patagal na patagal,
Na lumilipas ang mga araw ay lalong nananabik si Leo na makita si Babe. May mga gabing hindi niya maiwasang umiyak habang yakap-yakap ang unan. At may mga gabing hindi siya makatulog sa kaiisip sa kanyang kasintahan. Bakit hinahayaan mong ganito ang maramdaman ko? Kailangan kita, mahal ko. Hindi kumpleto ang buhay ko kapag wala ka. Madramang tagpo habang yakap-yakap ng binata ang unan. Bakit ba hindi mawala sa kanya? Bakit hindi mawala sa isip niya ang kasintahang si Babe? Kumuha ang binata ng beer. Uminom mag-isa sa kanyang kwarto. Habang lumalagok si Leo ng beer, bumalik sa alaala ng binata ang tagpong inalok niya ang kanyang nobya na magtanan. Magtanan na lang kaya tayo ngayon, Babe. Hibang ka ba? Anong kapalaran natin kapag ginawa natin yon? Pareho tayong mahirap, Leo. Kung di nga lang sa scholarship natin ito, baka hindi pa tayo makapag-aral. Sige na, please. Paglalambing ng binata sa kanyang kasintahan. Ano ka ba? Ang daming tao. Bitiwan mo nga ako. Pagpupumiglas ng kanyang nobya. Noon pa man, mataas na ang pangarap ni Babe, kaya nagpupursigi ang dalaga sa kanyang pag-aaral. At nang magkaroon ng opportunity sa abroad, kaya umalis ito kahit ayaw ni Leo. Kinabukasan, nagising ang binata sa malakas at sunod-sunod na katok ng kanyang landlady niya si Alma. Leo, nandyan ka ba? Labas ka muna rito, sandali. Kasi may kunting kainan tayo, birthday ko. Malambing na tawag ng kanyang landlady. Past 12 na nang tingnan ni Leo ang kanyang orasan. Ang kanyang landlady na si Alma ay isang 39 years old. Subalit ito ay isang byuda. Personnel manager ito sa isang malaking company. Dito rin sa Abu Dhabi. Pagbukas ni Leo ng pinto, bumungad ang masayang mukha ni Alma. Napasarap ata ang tulog mo ngayon. Halika, Leo, saluhan mo na kami ng mga kaibigan ko. Pag-aya ng babae sa binata. Nasa tabi na ni Alma si Isabel. Nag-aya rin ito. Tara na, kuya. Maraming magagandang bisita si Ate Alma. Papakilala kita. Ah, ganun ba? Ligo lang ako ng mabilisan. Nakakaya naman sa mga bisita mo. Nakainom kasi ako kagabi. Tiyahe. Nahihiyang sagot ni Leo na napakamot sa kanyang ulo. Pagkasara ng binata ng kwarto, bumulong si Isabel kay Alma. Ate Alma, ang gwapo talaga ni Kuya Leo, no? Kahit bagong gising, pogi pa rin. At ang katawan. Tumigil ka nga dyan, Isabel. Baka marinig ka ng tao, nakakaya. Pinagkukurot ng landlady ang kanyang babaeng porter. Matapos maligo ang binata, nagmadali itong lumabas at ipinakilala ni Alma ito sa kanyang mga bisita. Guys, si Leo. Diyan siya nakatira sa kabilang kwarto. Bagong boarder ko. Matapos na magkwentuhan ng konti, nagtuloy na sila sa kainan. Kapag handa ang Pinoy, hindi mawawala ang Filipino food. Napakasarap ng handa ni Alma. Matapos kumain ng binata, nagpaalam ito sa mga bisita na lalabas muna. Hindi sinabi ni Leo na hanapin niya ang kanyang nobya. Sinabi lang niya na may lakad siya kapag araw ng Friday. Pagkaalis ng binata, nagwika si Pe, isa sa kaibigan ni Alma. Good looking ang border mo, mare. At matikas. Tumigil ka dyan, Mars. Baka marinig ka ng asawa mo. Sagot ni Alma sa kaibigan. Hindi para sa akin. Para sa iyo, Mars. Kayo talaga. May girlfriend John. Tumigil kayo. Baka nandyan pa, marinig tayo. Nagwika pa ang isang kaibigang si Lala. Mars, matagal ka na rin namang di nagbo-boyfriend. Baka this time pwede na. Huwag mo nang palampasin yan. Ewan ko sa inyo.
Sagot ng balo. 39 years old lang si Alma. Pero sa itsura niya, parang 29 lang eh. Maganda at sexy pa rin naman kasi ang byuda. Hindi na rin ito nakipag-boyfriend simula nang mabalo, 9 na taon na ang nakakaraan. Matapos ang party ni Alma ay mag-isa itong naiwan sa sala. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga tagpong binitiwan ng mga kaibigan. Ang sabi ni Isabel kanina, "Ate, nakita mo ba ang katawan ni Kuya Leo? Ang bangis." Ang sabi naman ni Fe, "Baka naman sa pagkakataong ito, pwede na. Pwede ka na mag-boyfriend uli." Napasandal ang balo sa sofa. Pumikit at niyakap ang kanyang paboritong teddy bear. Mukhang tumalab ata ang mga sinabi ng kanyang mga kaibigan. Mukhang may nabubuong pagtingin ng balo sa binata.